Dear Lady Love TV, Love Obsession with a Billionaire. Tunghay na po natin ang ika-14 na bahagi. Habang nagmamaneho ay tumunog ang phone ko. Ipinasagot ko iyon kay Alex. Si Yel ang tumatawag at hinahanap ang bata. Sinabi ko na lang na magkita kami sa bahay ni Azul. Hindi naman nagtagal ay narating na namin ang bahay na yon. Agad na sinalubong ni Lino. Kinarga niya si Mon. Baby Butchog II. Mahilig si Lino sa bata. Siguro inaalala niya ang anak nila ni Roma. Kaya gano'n na lamang ang pagmamahal niya sa pamangkin niya at sa mga bata sa paligid. Hindi nga po ako mataba. Ay. Si Mommy. Agad namang ibinaba ni Lino si Mon sa sahig at tumakbo kay Yela. Naglakad naman ako papunta sa kanya. Nagulat si Yela nang tumalon sa kanya si Mon. Agad naman akong humakbang ng malaki para masalo ang mag-ina ko. Nakuha ni Lino si Mon habang nahablot ko naman si Yela. She gasped. I felt like I was being electrified. Ay, Mommy, Daddy, ang sweet. Bigla ay sabi ng aming paslit. Namula naman ang mukha ni Yela. Oh, si Yela ang red. Parang itlog lang ni Azul red. Sigaw ni Lay. Napatawa naman ako. Oh, pulang itlog mo. Sa tagal ng pinagsamahan natin. Ngayon mo lang nakita? Patingin? Kumain si Lino. Sumunod si Alex. Kinain noong unang nakita mo no? Usal ni Alex. Umamin ka na, kinain mo. Ang bastos mo. Kita mong nandito si Lay. Huwag natin pag-usapan na nakaraan. Dad, ano po yun? Masarap po ba yun? Gusto ko po nun. Butchog, ang pagkain nun ay para lang sa mga babae kaya. Napasigaw ang utol ko nang bigla siyang sinapak ni Yela. Nanlaki ang mga mata ko sa ginawa ni Yela kay Alex. Pinipigilan naman siya ni Lino. Ang bastos ng bunganga mo. Kung ano-ano sinasabi mo sa anak ko. Sisilihan ko yung bibig mo. Asik ng mami ni Mon. Nagulat naman ako nang biglang tapikin ni Azul sa balikat. Ever thought of marrying Ava? He asked. I nodded. Hindi lang isang beses sa buhay ko na hiniling ko na sana ikasal kami ni Ava. You bought her a ring? I shook my head. Ever thought of waking up beside Yela? Dahan-dahan akong tumingin sa kanya. Hindi lang yun ang hiniling ko noon sa buhay. I also imagined waking up beside Yela and making love to her. Every waking moment of my life, I wanted to see her smile, whole as she beautifully soared underneath me. I wanted her. Tumango ako. Azul tapped my shoulder again. Then maybe all this time you got it all wrong, Danielle. Maybe you're in love but not with Ava. Maybe you're in love with Yela. You're just too stupid, Danielle, too blind to see the truth. I just grinned. Am I doomed? Pare, Ava's here. Umalingaw ang boses ni Judas. I look at his direction and there I saw Ava. Habang nakatingin ako sa kanya ay nakita ko ulit ang Ava na nag-alaga sa akin noon. She's well and she's smiling again. Hi, wika niya. Binalingan ni Yela ang anak namin. Halika na Mon, pagod na ako. Pagod na pagod. She walked out with my son. I walked out. Hindi ko kayang makasama ang babaeng yun sa iisang bubong. Wala naman siyang ginawa sa akin. Hindi niya man ako inabuso pero hindi ko kayang makasama siya. Dahil tuwing nakikita ko siya ay naaalala ko ang sakit na nararamdaman ko noon. Noong mga panahong nagpapakatanga pa ako kay Daniel. Naalala ko kung bakit hindi ako ang pinili. Kung bakit buong buhay ko, reserbang gulong lang ako. Mom? Mommy? Hindi naman tayo nagbay kay Dad. Hinatak ni Mon yung kamay ko. Tiningnan ko siya. Kahit paano ay gumaan yung loob ko kapag nakikita ko siya. Hindi lang ang tanging magandang buhay ang naging resulta ng pakikipag-ugnayan ko sa unggoy na Daniel na yon. Pero ngayon, kailangan ko na ring idistansya si Mon sa kanya dahil ayoko mahawakan ni Ava yung anak ko. And knowing Daniel, alam kong mahahawakan ng babaeng yun ang anak ko. Lumabas na kami ng front gate para mag-abang ng taxi nang biglang nagpark sa harapan ko ang purple na kotse. My mouth parted. Alam kong kay Daniel ang sasakyan na yon, pero hindi ko pinaasa yung sarili ko na siya ang nasa loob dahil bakit naman siya aalis? Kasama niya na si Ava. Pero nang bumaba ang bintana ay ganoon na lamang ang gulat ko. Daniel was inside the car. Saka Yela, utos niya. Yay, si Dad! Dad! Say ulit ako mag-sleep. Hindi ako makagalaw kahit na nakasakay na si Mon sa loob.
Nakatayo lang ako sa labas ng kotse na parang robot na estatwa. Hindi ko alam kung ano yung dapat kong maramdaman. Matutuwa ba ako? He opened the car door for me. Sakay, Yela. Muling utos niya. Noon lang ako gumalaw. Si Mon ay nasa likod na nagsasalita pa rin. Ang hirap naman kasi noon, Dad. Bakit ba hindi kayo pwede ni Mommy sa house namin? Gusto ko 3 tayo sa bed. I look at Daniel through the mirror. Kalmado naman ang itsura niya. Ako yung hindi mapakali. Lumingon ako sa kanya. Bakit? Nandun siya. Bakit hindi mo ako sinamahan? Tanong ko sa kanya. Noon lang siya tumingin sa akin. Sakto naman na traffic. He sighed. Hindi na ganun, Yela. Mas mahalaga ni Simon kaysa sa lahat ng bagay. Aniya. Suddenly, I felt the pang of pain in my chest. Ganoon lang kadali. Sa tinagal ng pinagsamahan namin, ganoon lang kadali na bitawan na niya si Ava. Para lang sa anak namin. Hindi naman masama yon. Pero, bakit nakaya niyang bitawan ang lahat ng ganun-ganun lang? Bakit noon hindi niya mabitawan si Ava? Bakit noon kalaban ko ang babaeng yon? Ibig sabihin, kung sinabi ko noon ang tungkol sa nauna naming anak, bibitawan niya din si Ava. Bakit hindi? Bakit hindi niya nagawa iyon noong kaming dalawa pa lang? Pagkatapos sasabihin niyang binalak niya akong pakasalan, I shook my head. I figured na pakitang tao lang ang ginagawa niya. Ngayon lang ito. Hindi magtatagal at pangalan pa rin ni Ava ang maririnig ko. Inihatid niya kami sa bahay. Naroon pa rin si Sunny, pero nag-usap na kaming dalawa. Hindi niya dadalhin si Mon sa ibang bansa at mamumuhay siya kasama kaming dalawa ng anak ko. Susubukan niyang kilalanin si Mon. Tama na sa akin yon. Bye, Dad, sabi ni Mon. Halata sa anak namin na mahal niya yung daddy niya at masaya akong malaman yon. Pero babawasan ko na ang pagkikita nila dahil baka pati ang anak ko ay makuha ni Ava. Mommy, hindi mo ako ibibigay kay Bad Ron Weasley? Tanong niya nang inihiga ko siya sa kama. Ngumiti lang ako. Hindi. Si Mon at si Mommy ang dapat lagi magkasama. Hinagkan ko yung kamay niya. Pwede po bang si Mon, si Daddy at si Mommy? Hindi ako agad nakakibo. Hindi naman ako makahanap ng sasabihin sa anak ko. Paano ko ba ipapaliwanag na hindi ako mahal ng tatay niya noon kaya nagkakaganito yung sitwasyon namin? Paano ko sasabihin ngayon na nagising na ako sa katotohanan at ayoko na magpakatanga sa ama niya at gusto ko na maging masaya? Napalabi ako. Paano ba maging ganito kakomplikado yung buhay ko? Noon ay gusto ko lang maging masaya hanggang sa umibig ako sa maling tao. Noon ko na-realize na kahit na baligtarin ko yung mundo, hindi magiging tama ang pag-ibig na nasimulan sa kamalian. Nagsimula kami ni Daniel sa mali. Mali na mahalin ko siya pero minahal ko siya. Mali na angkinin ko siya dahil may iba siyang mahal. Pero inangkin ko siya. Sinubukan kong tanggapin ang katotohanan iyon. Ngunit nasaktan ako at bilang pag-adapt sa sakit, binago ko yung sarili ko. Hanggang sa hindi ko na mabakas yung anino ni Yela na nagmahal kay Daniel. I felt my tears fall. Pinahid ko yun agad. Buti na lang at nakatulog na si Mon. Kinumutan ko siya at saka hinagkan sa noo. Lumabas ako ng silid ko at tinungo yung kwarto ni Sunny. Natagpuan ko siyang tulog na rin. Nakatulugan na niya ang pagbabasa. Nakasuot pa ang mukha niya ng reading glasses niya. Inalis ko yon at tinabi ang libro na hawak niya. Isiniksik ko yung sarili ko sa kanya para maramdaman ko ang nararamdaman kong kaligtasan sa tuwing yayakapin niya ako. But when I settled in his arms, I felt restless. Napapalatak ako. Everything about Sunny was perfect. Yun nga lang, hindi siya si Daniel. Bumalik ako sa silid namin ni Mon. Sinubukan kong matulog pero hindi talaga ako makatulog. Lumabas na lang ako muli ng bahay. Dala ko yung phone ko. Kailangan ko ng kausap kaya tinawagan ko si Lay. Hindi na ako mahihiya kahit na 10 oras ng gabi. Hello? Halata sa boses niya na alimpungatan siya. Lay, si Yela to. I cried. She sighed. Lay, I'm sorry. Mahal ko pa rin siya. Tinapos nila yung tawag. Nagtataka man ay hindi ko na siya muling tinawagan. Umiyak na lang ako ng umiyak at sa pagkakataong yon, alam kong hindi ko na talaga maiaalis sa sistema ko. Ang katangahang 1 dekada ko ng inalagaan. Yela, I heard Lay's voice.
Nagangat ako ng tingin. Nasa harapan ko na siya. Nakasuot siya ng ternong pajama. Halata na suot niya ang lumalaking umbok na tiyan niya. Tumayo ako at niyakap siya. Ang sakit-sakit na. Magdamag lang akong umiyak. Magdamag ko lang inulit-ulit sa kanya mga katagang mahal, Daniel, at tanga. Iyon kasi ako, tanga. Tanga ako dahil hindi ko kayang bitawan ng isang bagay na nakakasakit sa akin. Ang tanga ko kasi kahit na hindi ako mahalin at itinapon lang ako, ay gusto ko pa rin siyang makasama. Tanga ako, sobrang tanga ko. Tanga ako para magmahal ng isang taong nagpakatanga para sa iba. Napakatanga ko. Mommy, kailan ako magsuschool? Naka-shades ako kinabukasan dahil sobrang mugto ang mga mata ko. Sunny had asked me about it earlier that morning but I only said that I had sore eyes. Sinabi niya tuloy ay ibibili niya ako ng eye drops mamaya. Napatingin ako kay Mon. Halos matatapos na nga pala ang bakasyon at kailangan na naming asikasuhin ang pag-aaral niya. Pero naisip ko kung ipapasok ko pa ba siya sa eskwelahan. Aalis pa rin naman kaming dalawa papuntang Austria. Aayusin ko lang mga papeles niya. Ilalagay ko siya sa pangalan ko para madali na rin ang pag-alis namin. Anak, hindi muna siguro ngayon kasi one of these days aalis tayo. Pupunta tayo ng Australia at doon ka na mag-aaral. Ano yun? Kumakain siya ng pancake ng mga sandaling iyon. Umupo naman si Sunny sa tabi ko. Baby, Australia is a beautiful place. It's where I met your mom and where we will build our family. Your mom, you and I plus your future siblings, he said enthusiastically. Natawa naman ako. Sa tingin ko ay talagang sinusubukan ni Sunny na kilalanin at mahalin si Mon. I knew days from now hindi niya naiisipin na anak ko si Mon sa ibang lalaki. Kasama po ba si Dad? Tanong niya agad. No baby, just you and your mom and I. We're a family. Hinawakan ko yung kamay ni Sunny. Kasabay niyo na yung pagbaba ni Mon ng kutsara at tinidor niya. Ayokong pumunta doon. Ayoko nang kumain. Magkaka-allergy ako, Mami. Tapos mamamatay ako. Gusto ko si Dad. Allergic ako sa gutom. Napaiyak si Mon. Nanlaki yung mga mata ko. Bago ko pa siya madaluhan ay tumayo na siya at tumatalbog na tumakbo papunta sa silid namin dalawa. Sinundan ko siya. Kumatok ako pero hindi niya binubuksan ang pinto. Anak, si Mami to. Buksan mo ang pintuan please. Katok lang ako ng katok. Hindi naman siya nagsasalita. Dumating na si Sunny na dala ang susi ng silid namin. Nabuksan ko ang doorknob pero hindi ko naman maitulak ang pinto. May nakaharang doon. Naiiyak ako. Ayaw ko na sa kanya, Mami. Ayaw mong makasama ko. Ayaw mong makasama ko si Dad. Gusto ko si Dad. Si Dad. My tears fell. Ano ba ang meron sa dad mo na mahal ng anak ko? Dad. Daniel, kumusta ka na? Hindi ko alam kung ano yung mararamdaman ko habang nakatingin ako kay Ava. She looked well. Nakikita ko na ulit sa kanya yung Ava na mapag-alaga, mapagmahal at maalalahanin. Jude was so happy upon getting his sister back. Si Alex naman ay masaya. Sinabi niya nga, ipapakilala niya si Bea kay Ava sa oras na bumalik ito galing Amerika. Matagal na si Bea doon dahil sa mga shows na gagawin nito. Pero malapit na daw itong bumalik at sa pagbalik ng babae, kasal na nila ang atupagin nilang dalawa. Si Lino man ay masaya. Kung mayroon man na hindi masaya, mukhang si Leon. Hanggang ngayon may galit pa rin ang Pata Queen kay Ava. Hindi ko siya masisisi. At para na rin siguro sa ikatatahimik ng lahat, umiiwas na si Azul kay Ava. Ngumiti ako. Ayos naman ako, ikaw. Namiss kita. Wika ko sa kanya. She giggled. I love hearing her laugh like that. It's as if the angels in heaven were singing. Sabi ni Judas, dumating na sa point na nabaril kita. Napaluha siya at yumakap sa akin. I'm sorry, Daniel. I never thought. Shh, I said. Niyakap ko siya ng napakahigpit. Wala naman sa akin na nangyari noon. Basta ang mahalaga ay okay siya at nandito na siya dahil masaya kaming magkasama ngayon. Mahal na mahal namin si Ava. Siya ang prinsesa namin. Bahagya akong lumayo sa kanya na mag-ring yung phone ko. Si Yela yung tumatawag. I ended the call. I'd call her back later. Mag-uusap kami ni Ava. I held her hand. I dream of being this close to her since she was away.
Yung mga pagkakataon na umaalis ako para sana puntahan siya. Pero hindi natutupad dahil natatakot akong makita siya. Because I was afraid of breaking her again. Takot na takot ako pero ngayon, nawawala ng unti-unti yung takot na yon at mananatili ang kagustuhan kong makasama siya. Thank you, Daniel. Kinurot niya ang pisngi ko. Naramdaman ko nag-vibrate ulit yung phone ko. I look at it and Yala's picture appeared. Again, I canceled the call. Ngumiti ako kay Ava. Sino ba yon? Bakit hindi mo muna sagutin? Tanong niya sa akin. I just smiled. Mamaya na lang sana kapag hindi na kami magkasama. Mag-return call ako kay Yala. Hindi nagtagal ay nakita ko si Alex pupunta sa akin. Kumunot yung noo ko. Ibinigay niya sa akin ang kanyang phone. Sino? Tanong ko. Pinanlakihan niya ako ng mga mata. Kinuha ko yung phone niya at sinagot yon. Hello? Daniel? Please, pumunta ka dito sa bahay, please. Napatayo ako nang marinig ko yung frantic na boses ni Yala. Hindi na ako nagdalawang isip pa. Sinabi ko na lang na pupunta na ako. Kinuha ko na yung susi ng sasakyan at mabilis na nagmaneho palayo. I was thinking of the worst thing. I shook my head. Akala ko ba si Mon ang priority? What the fuck did I do again? Inuna ko si Ava. Inis na inis ako. Finally, nakarating na ako sa bahay ni Yala. I could hear her sobbing. Natagpuan ko sila ni Sunny sa labas ng silid. Umiiyak si Yala habang katok ng katok. Anak, buksan mo na yung pinto please. Mag-usap tayo. Yala, ano nangyari? She looked at me. Si Sunny din ay tumingin sa akin na tila ba sinisino ako. I hated this guy. I wanted to smash his face. What happened? Kaninang umaga pa siya nagkukulong. Ayaw niya lumabas. Wika niya sa akin. Bumaling ako sa pinto at tinawag yung anak ko. Mon, please open this door. Si Dad to. Naghintay ako. Maya-maya ay bumukas ang pinto. Lumantad sa akin si Mon na pawis at iyak ng iyak. Nagpakarga siya sa akin pagkatapos ay iniyakap ako. Dad, nagugutom na po ako. Ayoko na pong mag-diet. Dad, ayoko magpunta ng Austria. Ayoko dun sa pier. Ayoko kapag hindi ka kasama, Dad. Lumipad ang tingin ko kay Yala. She looked away.